Breaking news. Isang matinding pasabog ang yumanig sa buong bansa matapos kumpirmahin na ilang mataas na general at pulis ang biglaang tinanggal sa kanilang mga posisyon dahil umano sa malawakang kaso ng korupsyon. Ngunit ang mas nakakagulat, lumulutang ngayon ang pangalan ni First Lady Liza Marcos na sinasabing siya raw ang utak sa likod ng kontrobersyal na iskandalo. Ayon sa mga ulat, matagal nang iniimbestigahan ang mga opisyal ng kapulisan at militar na dawit sa illegal na transaksyon at anomalya. Ngunit sa pinakabagong revelasyon, lumalabas na may mas mataas umanong personalidad na nasa likod ng kanilang mga galaw. Ipinupukol ngayon kay First Lady Liza Marcos ang paratang na siya raw ang nagmaniobra sa mga transaksyong ito. Dahilan upang mas lalo pang lumaki ang eskandalo at umani ng matinding batikos mula sa publiko. Habang patuloy na nag-iimbestiga ang mga autoridad, nananatiling palaisipan kung hanggang saan aabot ang kasong ito at kung mapapatunayan nga bang may kinalaman ang pangalan ng unang ginang. Magkakaroon kaya ng mas malalaking pagbubunyag sa mga susunod na araw o ito'y isa lamang political smear campaign? Abangan ang mga susunod na detalye sa isyung yayanig sa buong sambayanang Pilipino. Ang maligaya ko, and I'm sure maligaya rin kayo pag mapakinggan nyo ito. Tatlong police generals at 15 colonels tanggal na sa serbisyo. Wala na. Dahil sa alleged na involvement nila sa droga. Ulitin ko, 3 generals, 15 colonels. That's something. Malaking bagay ito para sa akin. Ito sa, ano ba ito? Manila Times, Manila Standard, na news. Marcos accepts resignations of 18 alleged narco cops after probe. 18, 3 general, 15 ang colonel, full colonel. Kung malala nyo, binanggit ng presidente sa kanyang sona na tinanggap niya na ang resignations ng mga narco cops. At salamat, ang Malacanang nag-release na ng mga pangalan. Okay. So ito po, ang mga pangalan, ito ang kumpleto, may pangalan. Hindi yung mga style nung una ni na Abalos, ni na Acorda nga, wala silang kapangapangalan. Ito na, kumpleto. Sino yung tatlong police generals? Brigadier General Remos Balingasa Medina. Brigadier General Randy Kenyes Peralta. And Brigadier General Pablo Gakayan Labra. I-research ko mamaya kung ano yung mga posisyon nitong tatlong general na ito. But this is something, Pero mo yan, tatlong general na sampelan. Tanggal na talaga serbisyo. And then ang mga full colonels na 15, Colonel Rogath Bulalakaw Campo, Romel Javier Ochabe, naduble itong Romel Aliaga Velasco. Parehas na Romel pala. Robin King Sarmiento. Fernando Reyes Ortega. Rex Ordoño de Rillo. Julian Tesorero Ulunan. Kung maalala nyo, ito yung yung iniimbestigahan ng ito yung nanloko kay General Domingo. Colonel Ulunan. Mabuti at tanggal na ito sa serbisyo. Sino pa? Rolando Tapon Portera. Malala ko, nasa rin ito, nasa Drug Enforcement Group. Ito, Ulunan Portera, ito ang nanloko kay General Domingo. Nakarma na sila. Lawrence Bonifacio Cahipi. Dario Milagrosa Minor, Joel Cagayed
Tampis, Michael Arcelias David, Igmedio Vilonyo Bernaldez, Rodolfo Calope Albotra at Marvin Barba Sanchez. Yan, kompleto na. Konting background ha. Nung pumutok yung 6.7 billion worth of shabu na huli last year, ito, nag-usap-usap si PBBM, Secretary Abalos, and General Azurin pa noon na kakaroon ng mass resignation ng mga colonels pataas. Ayun, nag-resign. Courtesy resignation. Ngayon, 953, if I'm not mistaken, ang colonels, generals na courtesy nag-voluntary resign, which is very good. And then, may 5-man panel o committee na nag-evaluate. Okay? So, yung 953 na linis na, nasagat, na-screen, ito na ang resulta, 18. To me, this is a good, good simula ito. Sana tuloy-tuloy na ito, sample na kasi. But I believe na lalaban sa korte itong, kasi may nabasa na ko noon na in case na tatanggapin ng resignation sila, they will do everything possible within the legal parameters. Lalaban sila sa korte. So, hindi pa tayo makasigurado, but to me, administratively, tanggal na sila. Yung criminal ang ilalaban nila, let's see what happens. Kasi, hindi pwedeng tanggal lang. Dapat, may criminal charges at mag-prosper ang kaso nila sa korte para it will send a very strong message sa buong kapulisan na hindi pwede ang naka-uniforme ka tapos ikaw ang sisira sa kinabukasan ng bansa. Talagang nakakapandiri. Ito, general, full colonel, tapos sangkot sa droga. I don't know kung anong konsensya nitong, although, I'm sorry ayokong maging judgmental. Kailang, nireview na sila Pinag-aralan na ng gusto at isa sa nag-review yan, si isang matinong tao, si General Mayor Magalong. Sino pa? Yung 5-man committee, halos lahat yun, okay sa akin. Kaya, after a careful investigation at review, ito napatunayan na tanggal. So, sino pa? Maraming nagpahayag ng papuri itong ginawang ito ng PBBM administration. Okay? So, kung matatandaan na natin, yung binanggit ng presidente sa kanyang SONA na they have put up a new face sa anti-illegal drug campaign ng gobyerno. So, ano yung bagong muka? More on rehabilitation and reintegration sa society. Anyway, I'll make another vlog tungkol niyan. Okay. Ang sabi ng presidente, itong tinanggal na, papalitan sila ng mapapagkatiwalaan. And there instead, kapalit, sabi ng presidente, we will install individuals with an unquestionable integrity who will be effective and trustworthy in handling the task of eliminating this dreaded and corrosive social curse. We cannot tolerate corruption or incompetence in government. I believe so. Dapat mas marami ang matitinong pulis. Kaya tama itong na-find out na ng mga scalawags, tinanggal, at maraming ipapalit na matitino. I stand to my conviction na mas maraming matitinong pulis. So, hindi po kawalan sa atin itong 18 scalawags na ito. Ang isa sa pumuri sa development na ito, si
Surigao del Norte Representative Robert Ace Barbers, isang chairman sa isang committee sa House, yung nag-imbestiga kasama ni Congressman Acop, Congressman Busita at iba pa. So, Congressman Barbers lauded the President's move of accepting the resignations of these 18 senior police officers. Okay? So, sabi ni Congressman Barbers, isa sa hinahangan kong kongresista, itong si Barbers. Sabi niya, make no mistake about it, the President's acceptance of the resignations of the 18 senior police officers allegedly involved in illegal drug activities is a welcome move and proves the seriousness of his resolve to curb the drug menace. This is a big win in our war on drugs. I agree. Big win po ito. Isa sa pinaka-concrete na ginawa ng PBBM admin sa laban sa droga, ito na. Minus 18 na tayo. At these are big fish. Naawa lang ako. Kung minsan, ano rin tayo tao pa rin tayo. Naawa lang ako sa pamilya ng 18 na ito kasi yan, napangalanan na sila, nabanggit na. Anong pakiramdam ng kanilang asawa, mga anak, mga kapatid, kamag-anak? Di ba napahiya? Mapapahiya at kawawa ang mag-suffer nito ang mga pamilya. So, ang lesson learned dito is crime does not pay. Kaya tayo po, nasa gobyerno man o hindi, huwag po tayong gagawa ng masama. Kasi in the end, yung ginawa nating masama, babalik at babalik sa atin. Yun ang sinatawag na karma. Labanan ng dalawang ladies. Ang isa, first lady, named Liza. Ang isa, fair lady, named Maharlika. First time kong marinig si Maharlika na siya, fair lady, yung sa kanyang sona. Pwede rin labanan ng dalawang queen. Queen of Malacanang at saka Queen of Boljakera. Okay. So, matagal na itong labanan. Last year pa ito. At painit ng painit. Ang pinaka matinding labanan kahapon nung nagsona si Lady Fair Maharlika, State of Nothing Achieved address, na ang sentro sa kanyang binobuljak ay si First Lady. So, sa labanan nilang ito, tanong, sino sa kanila ang naaapektuhan na? Sino sa kanila ang hindi na nakakatulog ng mahimbing? Sino sa kanila ang nasa losing side? At sino ang medyo panalo na as of now? Ano sa tingin nyo? Okay, ito, insider story na nakuha ko. May mga nagmi-message na rin sa akin, nagpapadala ng impormasyon. Ito daw si First Lady. Hindi na nakakatulog ng mahimbing. Apektado siya sa ginagawa ni Maharlika. So, started last year, nung simulan ni Maharlika yung series niya ng Babaeng Ahas. Nako, galit na galit ang Queen of Malacanang. Tawag ko Wonder Woman. Galit na galit si Wonder Woman. At ang unang hakbang niya is destroy the credibility of Maharlika. Mismo si Maharlika, paminsan-minsan nagchat-chat kami, nabanggit niya yan, na maraming paid trolls para sirain ang credibility ni Maharlika.
maalala ko, yung si Taning Pinoy, palabas ng kanyang vlog na pinapalabas niya, may utang itong si Maharlika. Na ang response ni Maharlika, na natuwa ko dahil inamin niya kaagad na may utang talaga si Maharlika. So, sino ba naman ang tao na walang utang? Sabi nila kasi sa Amerika, kailangan mo talaga ng credit card. So, wala, inamin ni Maharlika na may utang siya. But it does not mean na kung may utang siya, purdoy na siya o nanloloko na siya sa kanyang kapwa. So, malaking kapalpakan yung atake ni Taning Pinoy na palautang ito si Maharlika. Kasi credit card nga naman. Ano pa? Okay, nung hindi nagtagumpay ang destroy the credibility strategy, wala na, lalong nabahala ang Wonder Woman. Ang next step na is yung yung pailan na siya ng kaso. Kaya umugong yung balita a few months ago na may isang vlogger na kakasuhan na ng Malacanang. And Maharlika stood up. She challenged the people in Malacanang, come on, bring it on. Kasuhan niyo ako dahil naka-ready akong humarap sa korte. So nagtataka ako, bakit hanggang ngayon wala namang kaso? And then, yun na, kahapon, yung State of the Nothing Achieved Address, SONA, kontra SONA ni Maharlika, grabe. Talagang pasabog, hindi lang dinamita, kundi 1 toneladang bomba ang nilabas ni Maharlika. Na naghintay ako na sasagutin ng Malacanang ba o kung sino. Kasi tahimik sila eh. May nabasa akong comment na bakit kasi hindi sinasagot ang isang akusasyon na hindi sinasagot. Ibig sabihin, ina-admit. Parang ganun. So tahimik, walang sagot. And then, na-vlog ko rin kanina na baka pailan nila ng kaso si Maharlika. Ito na. Kaya lang, dalawang senaryo yan eh. Senaryo number 1, hindi totoo ang mga aligasyon ni Maharlika sa kanyang SONA. Kaya kibit balikat lang ang Malacanang at pabayaan. Or, senaryo number 2, maraming katotohanan yung sinasabi ni Maharlika at malalakas ang kanyang ebidensya. Kaya takot ang Malacanang na kasuhan si Maharlika. At binasa ko yung comments ng mga subscribers ko, marami ang nag-agree doon sa senaryo number 2. Takot sila sa Malacanang na kasuhan si Maharlika dahil lalong mabubuking ang kanila ginagawa. By the way, mayroon ding nagsasabi na hindi daw pwedeng kasuhan si Maharlika dahil US citizen siya. Napag-alaman ko, si Maharlika dual citizenship. US citizen at the same time Filipino citizen dahil gusto rin niyang tumira sa Pilipinas. Doon mo makita yung pagmamahal niya sa Pilipinas. So, I disagree yung nagsasabi na kaya matapang si Maharlika dahil hindi siya pwedeng kasuhan. Pwede siyang kasuhan dahil Filipino citizen siya. Kaya bago mag-eleksyon, nung tinitira ni Maharlika si Kiko Pangilinan, nag-attempt si Pangilinan na kasuhan si Maharlika. Kaya si Maharlika umuwi ng Pilipinas para asikasuhin. Ibig sabihin, alam ni Maharlika na pwede siyang kasuhan. Kaya umuwi sa Pilipinas para harapin ang kaso, mag-submit na siya ng mga counter affidavits niya. Lumabas pala na wala. Bluff lang ni Pangilinan.
So ito, si Wonder Woman, bluff lang pala yung sinasabi noon na kasuhan si Maharlika. So, sino ngayon sa dalawa ang may mas mahimbing na tulog? Sino ang apektado? Palagay ko, ang mas apektado itong si Wonder Woman of Malacanang. Kasi, she has many things to lose. Kontra kay Maharlika, tingin ko, wala. Pag nagsasalita si Maharlika, parang baliwala na sa kanya. Patay kung patay. Ganon si Maharlika kung magsalita. She has nothing to lose. Ang puhunan na lang niya yung kanyang yung advocacy niya for good governance, advocacy niya na sana makaahon sa kahirapan ang Pilipino. Yun ang kanyang puhunan. Kaya patay kung patay, she has nothing to lose. Ang Wonder Woman, nako, apektado ang buong administrasyon. Kaya para sa akin, mas on the losing side itong Wonder Woman of Malacanang. So siya ang apektado, siya sa tingin ko ang hindi nakakatulog ng mahimbing. Si Maharlika, tignan nyo kung nag-vlog siya, ano lang, simple lang, parang nag-i-enjoy siya. Makita nyo yung kanyang aura, expression, everything, nandyan lahat. Normal na normal. Bali wala sa kanya yung possible threat na gagawin sa kanya ng Wonder Woman of Malacanang. Kaya to me, hindi apektado si Maharlika dahil alam niya maraming sumusuporta sa kanya at tama ang kanyang ginagawa. So, good luck sa labanan ng dalawang ladies. The lady in Malacanang at saka fair lady. Sino